Magandang araw sa atin lahat. Ako si Ginoong Janiel D. Dunton, nagmula sa BSED Filipino 3A. At ngayon ay tatalakayin natin ang huling tapiko ng asignaturang Phil 121 kung saan ito ay bahagi pa rin ng research-based learning. Ngayon ay babahagi ko sa inyo ang tungkulin ng mga guro o sa Ingles ay the teacher's role. Ang mga guro ay may malaking papel na ginagampanan sa matagumpay na research-based instructions sa pamamagitan ng pagsakot at pasalang-alang sa mga estudyante sa proseso at pangalap ng datos. Ang mga guro ay may malaking ginagampanang papel upang magkaroon ng matagumpay at epektibong pananaliksik kung sa Ingles ay research. Sa unang hakbang pa lamang ng pagpasok ng pananaliksik sa ating mga mag-aaral ay meron na tayong pananaliksik na asignatura kung saan ang mga nagtuturo o ang nagtuturo sa atin ay ang tagalinang ng kurso natin sa asignaturang iyon. Una pa lamang ay itinatalakay na natin ang mga bagay kung saan, kung paano at kung anong bahagi ang ating tatalakayin upang mabuo ang isang epektibong pananaliksik. Malimit man magbigay ng impormasyon ang mga guro sa pamamagitan ng lectures o talakayan at mga aklat ay siya ring ginagamit na pangunahing pinagkukunang impormasyon, binibigyan diin naman ang mga mag-aaral ay nararapat na mag-aral, magsaliksik at mag-unawa ng mga impormasyon para sa kanilang sariling pag-unlad. Mapapansin natin na ang mga guro ay limit lamang ang ibinibigay ng impormasyon. Ngunit buo naman ang gabay at tulong nila sa pagbuo nito. Sapagkat ang pananaliksik ay kinakailangan na ang mga estudyante mismo ang makagawa ng kanilang pananaliksik para sa kanilang pangsariling kaalaman at pagkatuto at upang makabuo ng kanilang sariling pananaliksik. At kinakailangan din na matuto ang mga mag-aaral na mananaliksik sa kanilang sarili, sa kanilang sa kanilang sa pamagitan ng kanilang pag-unawa at mga kaalaman na maaari nilang ibuo sa kanilang sarili. Ang mga guro ay nagbibigay ng motibasyon at suporta sa mga mag-aaral at maging mausisa at magtanong. Hinihingayat din nila na ang mga mag-aaral na magtanong at magbigay ng mga suliranin o makilahok at sumagot sa mga tanong. Isang layunin ng mga guro na turuan ang mga mananaliksik kung saan anong paraan nila makuha ang tamang datos ng kanilang pinag-aaralan, kung saan ang mga guro ay isa sa nagbibigay motibasyon at suporta upang maging mausisa, mapagtanong ang mga mag-aaral o ang mga estudyante o ang mananaliksik. Ito rin isang paraan upang mahanap nila ang kanilang hinahanap sa iba't ibang sektor, tulad na lamang sa mga tao na kailangan nilang tinatawag na respondente, sa paaralan na kailangan nilang makangalap ng mga datos at maging sa iba't ibang paligid nila. Dahil dito, makakahanap sila ng mga datos na maaaring gamitin nila at ang mga datos na yun ay maaaring legit o totoo. Ang pagtatanong ay isang daan upang matahak nila ang mga target na datos at mga impormasyon tungkol sa kanilang pananaliksik. Inaasahan din ng mga guro na ang kanilang mga estudyante ay matuto na maging responsibly at pamahalaan ng kanilang sariling pagkatuto, makabuo at pagpapahalaga at tunguhin sa pag-aaral. Ang mga guro ay inaasahan ang mga mag-aaral o mananaliksik ay maging responsibly sapagkat sa pamagitan nito ang magiging karanasan ng mga mag-aaral ay makabuo sila ng sariling pagkaunawa sa kanilang nararanasan at sa kanilang pinag-aaralan, kung saan sa kanilang pakikipagsapalaran sa ganitong sitwasyon ay mararanasan nilang magpahalaga at tunguhin ang isang target na datos sa kanilang pananaliksik. Sa research-based learning,
classroom, ang mga guro ang mga nagsilbing mga tagapamahala, coach at tagagabay sa mga mag-aaral habang sila'y bumubuo ng mga katanungan at suliranin. Sa pamamagitan ng paggabay ng mga guro, tinutulungan nila ang mga mag-aaral na maunawaan ang proseso, pagsasaliksik at pagbuo ng mga katanungan. Binibigyan sila ng mga kagamitan at mga pamaraan upang mahanap ang mga datos ng kanilang mga katanungan. Ang mga guro rin ang nagbibigay ng suporta at gabay sa pag-a-analyze ng mga natuklasan at pagbuo ng mga solusyon sa mga suliranin na kanilang kinakaharap. Sa ganitong paraan, ang mga guro ay nagiging mga tagapamahala ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Hindi lamang sila nagbibigay ng impormasyon, kundi sila rin ang nagtuturo ng mga kasanayan sa pagsaliksik at critical thinking. Sa pamamagitan ng research-based learning classroom, ang mga mag-aaral ay natuto na maging aktibo, malikhain, at malalim na mag-isip sa kanilang pag-aaral. Panghuli, ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng matagumpay na programa ng research-based learning ay ang kakayahang magtulungan ng mga mag-aaral, maunawaan, mailapat ang mga pamaraang ito, tuloy-tuloy o consistent. Ang panghuli o pagpapanatili ng pagtulungan at consistency ay kritikal sa matagumpay na programa ng research-based learning. Ito'y nagtutuon sa patuloy na pag-uugnayan ng mga mag-aaral at pagtitiyak ng mga kanilang pag-aaral ay hindi lamang sulong pagkakataon kundi isang proseso na patuloy na pag-unlad at pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng consistency, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng mas mataas na tsansa na maunawaan at mailapat ang mga natutunan nila sa kanilang mga sumusunod na pananaliksik o sa kanilang mga karera o hinaharap. Ang maayos na pamamahala at kapaligiran sa silid-aralan ay patuloy na hinihingkayat ang mga mag-aaral na ipahayag ang kanilang mga opinyon, pagtuklas ng mga problema, pag-iisip sa mas mataas na antas. Matapos natin talakayin ang tungkulin ng mga guro sa paggawa ng mga estudyante ng isang pananaliksik, ngayon ay dumako naman tayo sa student outcomes. Ang mga makabuluhang resulta ay nangyayari kapag ang pamaraang ito ay ginagamit sa paglipas ng panahon. Ang pag-aaral kung paano mahanap at mangalap ng mga maaasahang impormasyon at mga makukunang datos ay isang kasanayang mahalaga para sa panghabang buhay na pag-aaral. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng paraan ng tamang paghahanap at pagkuha ng impormasyon, nagkakaroon tayo ng mga resulta na may malaking kahalagahan sa paglipas ng panahon. Natutunan natin kung paano pumili ng mga mapagkatiwalaang mapagkukunan, kung paano suriin ang impormasyon at kung paano gamitin ito sa tamang paraan. Ang kasanayang ito ay hindi lamang mahalaga sa paaralan, kundi pati rin sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon tayo ng mas malawak na kaalaman at kasanayan sa paghahanap ng mga impormasyon na kailangan natin. Ito ay magbibigay sa atin ng kakayahan na maging matalinong mamamayan at gumawa ng mga mahusay na desisyon. Ang pagbabasa ng iba't ibang uri ng mga teksto ay nagpapalakas ng mga kasanayan sa pagbasa at pagpalawak ng bokabularyo. Ang mga kasanayan na pag-iisip na nabuo habang ang mga mag-aaral ay nag-uuri, nag-aayos at nagsama-sama ng impormasyon. Ang mga gawi sa pag-iisip tulad ng pagtiyaga at katatagan ay pinapalakas sa pamamagitan ng pangmatagalang proyekto. Nalilinang ang mga kasanayan sa pagsulat sa pamamagitan ng pagkuha ng tala, mga paninilay at iba't ibang uri ng gawing pagsulat. Bilang karagdagan,
Ang mga mag-aaral ay nakadarama ng higit na responsibilidad para sa kanilang pag-aaral at sa proseso ng pag-aaral na nagdudulot ng higit na pagpapahalaga sa sariling pag-aaral. Nagkakaroon ng higit na interes at kuryosidad tungkol sa pag-aaral at isang pagkukusa sa pagsumikap upang matuto. At yan lamang nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat sa pakikinig at magandang buhay.